Gusto mo maging artista? Sayang ang ganda mo. Sabi ng isang bading na talent scout na nakasalubong ni Tash habang naglalakad sa kahabaan ng Farmers Cubao. Ngumiti si Tash. Hindi po ako marunong umarte. Okay lang yan. May workshop naman. Ano, G ka? Pasensya na po. Trabaho po hanap ko sa Maynila. Wala po akong balak sumikat. Salamat. Magalang na tugon ng dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Ito ang unang araw niya sa Maynila. Matapos tumakas sa buhay na kinagisnan niya sa kabundukan ng Bukidnon. Dito niya napiling magtago dahil bukod sa matao, maraming oportunidad para sa kanya upang magkaroon ng trabaho. Sa kanyang paglalakad, dala ang isang pirasong luggage bag. Una niyang pinasukan ng isang agency na ni-refer sa kanya ng kakilala. Pinakita niya ang mga peking diploma galing rekto at ilang dokumento na maayos ang pagkakaprint. Manlangit, tawag ng isang receptionist. Agad na lumapit si Tash upang pumasok para sa interview. Mabilis lang naman ang proseso at naibigay agad sa kanya ang bahay kung saan siya naka-assign bilang housekeeper. Maswerte siya. Hindi na siya hinanapan ng experience ngunit may babala ang staff ng agency. Mag-ingat ka sa bahay na yon, miss. Hanggat maaari, iwasan mo ang may-ari ng bahay. Tumingin to sa kanya na tila nakokonsensya. Bakit po? Nakakailang palit na ng katulong dyan. Madalas, umuuwing may trauma. Tinatanong namin kung ano nangyari, pero laging tikom ang bibig nila. Kaya pala laki ng offer nila sa akin. Alam ko namang kaya mo. Matatapang ang mga taga Mindanao, di ba? Pilit na umiti si Tash. Siguro mas malala ang karanasan niya sa bundok kaysa sa magiging galit ng magiging amo niya. At yun ang akala niya. Isang malaking gate ang bumungad sa kanya pagbaba ng taxi. Ni hindi niya masilip kung nasa ng bahay ng kanyang amo sa laki ng bakuran nito. Napapaligiran nito ng mga puno at mga mamahaling bulaklak. Anong kailangan? Atay! Napasa po siya sa dibdib sa gulat. Muli, sinilip niya ang maliit na kahon na biglang nagsalita. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Sorry po ma'am, ako po yung pinadala ng agency na bagong housekeeper. Galing sa serving top? Opo. Sige, pasok ka. Napanganga si Tash nang makita ang gate na kusang bumubukas. Nakakamangha naman ang makabagong bahay dito sa Maynila na ngayon niya lang nakita. Isang kotse ang dumating upang ihatid siya sa mansyon. Tulad ng inaasahan, napakalawak ng bakuran nito. Tila kasya ang buong baryo sa loob nito. Mas lalo siyang namangha nang makita ang malaking mansyon na tila isang palasyo ng hari. Ikaw si Anastasia Manlangit. Tanong ng bumungad na isang lalaki na naka-Amerikanang itim at maayos ang pagkakapamada ng buhok. May suot pa itong puting gloves kahit mainit ang panahon. Tumango lang si Tash dito. Sumunod ka. Mabilis niyang hinubad ang sapatos at iniwan to sa labas bago tuluyang pumasok sa loob. Sa kabilang banda, bumukas ang napakalaking gate ng nasabing mansyon upang magbigay daan sa may-ari nito. Halos 4 na kotse pang nakakonvoy dito bilang security. Tumigil ang mga ito sa entrance ng mansyon at bumaba ang isang lalaking may malamig na tingin. Agad na humanay ang mga katulong upang salubungin ang kanilang amo. Taas noo siyang naglakad. Boss! Sigaw ng isa sa mga security nang masalo niya ito sa pagkakatapilok. Nagulat ang lahat, maging ang mga katulong ay napatigil at namutla. Sa gitna ng tensyon, tahimik na pinulot ng boss ang bagay na sanhi ng halos ikadulas niya. Isang pares ng sapatos na iniwan sa mismong gitna ng pintuan. Bakit walang nakakita nun kanina? Sinong taga-bundok ang nag-iwan ito? Kunot noong tanong niya. Nagkatingin na ng mga katulong at sabay-sabay umiling sa takot na masisante ng mga oras na yon. Sir! Sa akin po yan! Masiglang bungad ni Tash habang naglalakad na nakamedyas papalapit sa kanya. Pinabalik lamang siya ng butler upang kunin ang kanyang sapatos.
Sakto naman at pumasok ang may-ari ng bahay. Agad niyang hinablot ng sapatos sa kamay nito. Salamat po sir, tuloy na pa ako sa orientation. Marahan siyang yumuko at mabilis na tumakbo papasok sa loob. Ni hindi niya na nagawang sumagot kahit na akmang tatanungin pa siya ng may-ari. Hindi niya naman alam na may-ari ito ng bahay. Samantala sa isang tabi, kunot noon namang nakatingin ang may-ari ng bahay sa bilis ng kilos ng babae. Sino siya? Tanong nito sa isa sa mga katulong. Lumunok ang nasabing katulong bago maingat na nagsalita. Bagong housekeeper po. Pinanood lamang ng lalaki ang madapa-dapang si Tash habang sinusuot ang sapatos. Marahil walang idea ang dalaga kung sino ang kausap ito kanina. Ngayon, nasa dalaga ang mga mata nito. Ba't mo naman kasi iniwan yung sapatos mo sa labas? Yamot na tanong ng butler habang papalapit si Tash sa kusina. Pasensya na sir, akala ko tulad to ng bahay sa amin na nasa labas ang tsinelas. Buti na lang dinampot ng isang sir doon sa entrance. Buti na lang walang natalisod. Nakangiti pang sabi ni Tash. Biglang nawala ng kulay ang mukha ng butler. Sino sir? Yung sir na may peklat sa palad, yung 6-footer. Lalong pinagpawisan ng butler. Hindi maaari. Kevin! Anang isang malamig na tinig. At mabigat na yabag na ngayon papalapit sa kanila. Pumasok ang lalaking nakausap ni Tash sa entrance. Nakasunod pa rin ang security nito at may pare-parehong malamig ang tingin. Napalunok ang butler, Sir Dean. Ngunit tila wala itong narinig sa bati nito at hinarap si Tash na taas nooy nakangiti pa rin sa kanya. Anong pangalan mo? Anastasia Manlangit po sir. Tash na lang po for short. Masiglang sagot ng dalaga. Tigabundo ka ba? Tanong nito na may halong insulto sa kanyang tono. Opo sir, galing po ako sa malawak na kabundukan ng Bukidnon. Iniliyad pa niya ang kanyang mga braso na parang isang tourism ambassador ng kanyang probinsya. Ngunit binaba niya rin to nang makitang nanatili ang malamig nitong tingin sa kanya. Pagbibigyan kita ngayon. Bantani din at hinarap ang butler na si Kevin. Teach her properly. Gabi na matapos ang orientation ni Tash. Nakakapagod din pala libutin ang mansyon na to. Bukod sa malawak, marami rin itong pasikot-sikot. Muntik pa nga siyang maligaw. Bago sila tuluyang matapos, isa na namang babala ang iniwan sa kanya ng butler. Kahit anong mangyari, wag na wag mong kakausapin si Sir Dean ng direkta, katulad ng ginawa mo kanina. Tumingin ang haggard niyang mata sa dalaga. Muntik nang gumulong ang ulo ko sa sahig dahil sa'yo. Bakit naman, sir? Masama po bang kausapin siya? Tanong ni Tash na tila wala alam sa nangyayari. Napapaisip siya kung paano hindi niya ito kakausapin. Gayong nakatira sila sa isang bubong. Imposibleng hindi sila magkasalubong sa isang lugar at manatiling tikom ang bibig. Oh, sagot niya tumingin sa paligid. Sumenyas na sa dalaga para palapitin. Siya ang leader ng The Underground Society. Hanggat maaari iwasan mo makasalamuha siya. Napasinghap si Tash. Ibig sabihin, leader ng sindikato sa Sir Dean? Kung gusto mo magtagal dito, huwag mo subukang galitin siya. Baka bigla ka maglaho na parang bula. Humiga si Tash sa kama. Sa sobrang laki ng mansyong to, na kaya nitong bigyan ng tigi-isang silid ang mga tauhan nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mukhang maganda naman ang unang araw niya sa Maynila. Kahit maingay, mausok at puno ng... Agad siyang napabalikwas nang marinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril. Naalerto ang kanyang diwa at naghanap ng bagay na maaari niyang gamiting armas. Isang walis ng buwang nahablot ng kanyang kamay at dahan-dahang sumilip sa bintana. At nakita ang kanyang amo na may hawak na rifle na nakatutok sa isang taong nakagapos. Putok ang labi nito, ngunit hindi man lang ito nasugatan sa mga balang tumama sa kanya. Tila blankong bala ang kanyang ginamit. Nagpapaputok ang kanyang amo na ilang beses na tila isang hayop ang kanyang binabaril. Isa-isang tinignan ng dalaga ang mga kasama nito. May dala ring baril ang mga ito,
mataas na kalibre. Agad siyang nagtago sa kurtina nang bumaling ang tingin ni Dean sa kanyang direksyon. Maya-maya pa, sumilip muli siya nang matapos ang mga putok. Wala na roon ang kanyang amo. Pati na rin ang lalaking kanilang tinutorture. Yun ba ang dahilan kung bakit takot na takot ang mga kasambahay roon? Kinabukasan, si Tash ang na-assign na maglinis ng private library ng mansyon. Tila ilang taon na itong hindi nabibisita sa kapal ng alikabok. Bawat dampi niya sa mga libro may kasamang baheng. Masiglang sinasabayan ni Tash ang tugtog mula sa kanyang cellphone na nakatayo sa hagdan. Hindi niya namalayang pumasok ang isang tao sa silid. Tahimik itong naglakad papasok sa loob at saglit na napatingin sa taong kumakanta ng wala sa tono. Masakit man sa tenga. Tila natutuwa naman siyang panuorin itong masiglang umiinda kahit nagtatrabaho. Nang maramdaman ni Tash ang kakaibang presensya sa kanyang likuran, agad siyang lumingon. Sir! Napilipit ang kanyang sakong at mabilis na napatid sa hagdan. Sinubukan niyang kumapit sa libro ngunit bumigay din ito. Napapikit siya sa pag-aakalang sa sahig lalapat ang kanyang likod. Ngunit 2 bisig ang ngayon nakayakap sa kanya. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Kung gaano kainit ang mga bisig nito, siya ring lamig ng titig nito sa kanya. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tanong nito na hindi pa rin siya binibitawan. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya habang nakatingin sa mukha ng binata. Tila nagsilbi itong liwanag sa loob ng madilim na aklatan. Agad na napabalikwas si Tash upang umalis sa awkward nilang posisyon. Naalala niya ang sabi ni Kevin na huwag itong kausapin ng direkta. Umatras siya ng sapat na distansya bilang paggalang at yumuko nang hindi nagsasalita. Are you okay? Mababa at malalim ang boses ni Dean. Tumangulang siya. Gustuhin man niya magsalita, siguradong pagagalitan lang siya nito. Worse, sisisantihin siya. Gayong hindi pa siya nakakaisang linggo sa trabaho. Huminga ng malalim ang amo. May gusto itong sabihin sa kanya, ngunit pinipilit itikom ng dalaga ang kanyang bibig. Mukhang alam na nito kung bakit. You have the permission to speak. Saad ng lalaki. Ilang beses nagsalita. Ito, pero hindi pinansin ni Tash. Ngunit maya-maya, tumingin siya sa mukha ng binata na nag-aalangan. Sir, sorry po. Mag-iingat na po ako sa susunod. No worries. It was also my fault. Pumasok ako hindi nagpapaalam. Be careful next time. Sir, namamanghang sabi ni Tash, hindi ito ang unang impresyon niya sa amo. Anong nakain nito at tila bumaito sa kanya? Do you need anything? Wala po, sir. Thank you po ulit. Umiiling na sagot ni Tash nang nakangiti. Anyway, I'm here to remind you. Lumapit si Dean sa kanyang tenga na halos dumampi ang hininga nito sa kanyang balat. What you would see and hear inside this mansion will stay here. Understood? Malumanay ang tono nito, ngunit may halong banta. Naaalala ng dalaga ang nakita niya kagabi sa labas ng kanyang silid. Malamang ito ang dahilan kung bakit gusto siyang kausapin ngayon ng amo. Opo, sir. Oras ng tanghalian na magsama-sama ang mga katulong sa hapag. Wala ngayon ang kanilang amo sa mansyon, kaya nakakakilos sila ng mas maluwag. Narinig niyo ba yung putok ng baril kagabi? Tanong ng isang mas batang katulong sa mga kasamahan nito. Sumenyas ang nakatatandang kasama at tumingin sa paligid. Hinaan mo lang ang boses mo, Inday. Alam mo naman na may sakabutihan si Sir. Bigla-bigla sumusulpot. Sorry, Nay Linda. Hindi kasi ako pinatulog nun kagabi. Nay, tanong ko lang. Mabait pa talaga si Sir? Sabat ni Tash na hanggang ngayon naguguluhan sa inasal ng amo kanina. Kung wala talaga itong puso, sana hindi na siya sinalo ni Dean nung nahulog siya sa hagdan. Nako ate, ang salitang mabait at si Sir Dean hindi pwedeng magsama. Bigla itong napayakap sa sarili. Hindi ka ba kinikilaputan? Wala lang, naisip ko lang. Kinagat ni Inday ang isang Shanghai
at nagsalita ng may laman ng bibig. Ni sa panaginip ko, hindi ko siya nakitang mabait. Baka nga palitan niya na si Satanas sa impyerno someday eh. Ganun ba talaga siya kasama? Sino ba namang gaganahang pagsilbihan na mukhang lagi nakabusangot? Sayang no, pogi pa naman siya. Baka naman may pinagdadaanan lang yung tao, Inday. Alam mo naman ang lalaki. Sagot ni Tash. Naiintindihan niya na minsan may kanya-kanyang kwento ang mga tao na humuhubog sa kung ano sila ngayon. O baka hindi siya mahal ng nanay niya. Lumingon si Inday sa katabi. Di ba, Nay, ikaw ang pinakamatagal dito. May alam ka ba sa kwento niya? Maagang naulila sa ina sa Sir Dean. Kwento ng naabutan kong katulong dito. Dumating ako rito, nasa college na siya. Naaalala ni Linda na ganito talaga ang ugali ng kanyang amo simula pa lang nang mamasukan siya sa mansyon. Sa lahat ng katulong siya ang pinaka-nagtagal dito. Huwag niyong pagsasabi ha. Sa iba yung sinabi ko. At least alam niyo na kung paano siya pakikisamahan. Ikaw, Tash, yung kilos mo masyadong magaslaw. Hindi mo ba alam na tinitignan ka ni Sir ngayon? Tinitignan? Paglilinaw ni Tash, napapansin ka niya. Sigurado kapag mainit ang ulo niya, ikaw ang hahanapin. Shh! Andiyan na si Sir. Pabulong na sabat ni Inday nang masilip ang parating na kotse sa labas. Where's Tash? Tanong ni Dean pagpasok ng silid. Ayan na nga bang sinasabi ko? Bulong ni Linda. Kinakabahang tumayo si Tash at lumapit. Hanap niyo po ako, sir? Come to my office after lunch. Tumalikod siya at iniwan ang mga kasambahay na natatakot para sa bago nilang kasamahan. Naging tahimik ang buong tanghalian ng mga katulong. Halos hindi malunok ni Tash ang pagkain habang iniisip ang mangyayari mamaya. Pagpatak ng alauna, tumunog ang alarm hudyat ng pagbabalik nila sa trabaho. Mabigat ang mga paa ni Tash na umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan nandun ang opisina ng amo niya. 3 beses siyang kumatok at nagdadalawang isip niyang pinihit ang doorknob ng pinto. Sir, isang kamay ang humila sa kanyang braso papasok sa opisina. Sa isang iglap, nakita na lang niya ang sarili na nakadikit sa pader habang ang braso ng amo ay nasa kanyang leeg. May hawak itong maliit na dagger at nakatutok ngayon sa kanyang muka. Napansin ni Dean na hindi man lang ito kumurap kahit nasa kaliwang mata na nito ang kutsilyo. Kumislap ang mga mata ng binata sa nasaksihan niya sa dalaga. Hindi niya maitago ang tuwa na makumpirma ang kanyang hinala. You were interesting. Nakangiting sabi ni Dean. Kaya wala sigurong nagtatagal sa'yo. Tinatakot niyo palagi. Kaswal na sagot ni Tash at marahang tinulak ang amo. Ni hindi ako makakain ng maayos kanina. Kala ko matatanggal agad ako. Kahit na nagulat sa ginawa ni Dean, napanatili pa rin niya ang pagiging kalmado. Kung hindi, baka lumabas ang kilos niya na dapat ang bundok lang ang nakakakita. Well, sorry about that. Anito na hindi pa rin nawawala ang mapaglarong ngiti. Binalik niya ang dagger sa mesa. I just need to confirm something. You can go. Naaalala niya kung paano ang kilos nito kagabi. Nahagip ng mata niya ang kalmadong tingin ni Tash habang nakikita ang di karaniwang karahasan sa bintana nito. Sigurado po kayo? Usisa ng dalaga. Wala na kayong sasabihin? Ngumiti lang ang lalaki at tumango. Gusto niya lang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang bagong kasambahay. Sa paglabas ni Tash, siya naman ang dating ng kanang kamay ni Dean na si Silas. Dala ang folder. Tahimik niyang sinundan ng tingin ng dalaga hanggang sa makababa ito ng hagdan. Napansin din niya ang matagal na titig nito sa pinto. Lihim siyang napailing. Sir, here's the information you need. Salubong niya sa Supremo pagpasok sa silid. As of now, wala pa kami makitang solid proof tungkol sa totoo niyang identity. Her documents were all fake. Have you tried sending your men to her hometown? Yes, but they said wala silang kilalang Anastasia Manlangit. Napasandal si Dean sa kanyang upuan at pumikit. I've never seen myself
as a stalker ever in my life, but this woman. Bulong nito habang umiikot ang swivel chair. What about her, sir? She's more than what we see. I can feel it. Pinaikot pa nito ang upuan. Alam niyang marami pa siyang nakapilang trabaho, pero hindi siya pinatatahimik na mga katanungan tungkol sa babaeng yon. What if it's not just a mere curiosity? Tanong ni Silas, na nakatingin sa larawan ng dalaga. What do you mean? Nilingon siya ng Supremo. Is she your type? What the hell, Silas? Sigaw nito at binato ang pencil holder sa kausap. Ngumisilang si Silas sa pagiging defensive nito. I said, she is interesting, not necessarily my type. Bumalik si Dean sa pagkakasandal at tumikim. If you say so. Nang aasar pang bulong ni Silas. Sino makakapagsabi? Sa dami ng babaeng nakapalibot kay Supremo, isang kasambahay lang pala ang makakakuha ng atensyon nito. Hating gabi nang bumangon si Tash at lumabas ng kanyang silid dala ang kanyang baso. Nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil sa lamig. Tulog pa ang kanyang diwa habang binabagtas ang daan patungo sa kusina at binuksan ang ref. Mabilis niyang sinali ng malamig na tubig sa kanyang baso at nilagok yon. What are you doing? Sa isang iglap na basa ang mukha ng amo nang maibuga ng dalaga ang tubig mula sa kanyang bibig. Sir! Sigaw ni Tash habang hawak pa rin ang baso at napaatras. Agad niyang kinuha ang tissue sa gilid at kinakabahang pinunasan ang mukha nito. Sorry po! Nagulat ako! Napasinghap si Dean at inagawang tissue sa kamay nito. Imbes na kasi matuyo ang mukha, dumidikit lang ang pamunas sa kanyang balat. Ba't gising ka pa sa ganitong oras? Tanong ni Dean at hinubad ang suot na robe na nabasa rin. Nagising lang, sir. Saglit siyang napapikit habang hinihintay na sasantihin siya ng binata. Don't worry, I'm not gonna fire you. Kinuha nito ang bote ng alak sa cabinet at sinalin sa maliit na baso. Nanaigang katahimikan sa gitna nila habang pinapanood ni Tash, si Dean, na marahang sumisimsim. Pwede na po ba akong bumalik? Tanong ng dalaga. No, stay. Iniabot niya ang isa pang baso sa kanyang kasambahay at sinalinan yon. Tahimik na pinagmasdan ni Tash ang baso sa kanyang kamay at tumingin sa amo na sumenyas. Napabuntong hininga na lang siya at nilagok ang alak. Napangiwi ang dalaga. Ba't ang pait? Gumuhit yun sa kanyang lalamunan at tila sinusunog ang kanyang tiyan sa tapang. Ngayon ka lang nakainom ng alak? Hindi. Pero mas matapang siya sa tuba sa amin. Tuba? Alak siya galing sa bulaklak ng niyog. Tinignan niya ang mukha ng amo na naghihintay na may sabihin pa. Tumikim ang dalaga at nagsalita ulit. Pero maiba tayo. Ba't gising ka pa, sir? May bumabagabag ba sa'yo para imbitahan mo kong uminom? I just can't fall asleep. Mabilis na nilagok ni Dean ang alak. Someone's bothering me. My fixation on that person was quite annoying. Sino? Uy, may crush kayo, sir? Tanong ni Tash na may tonong nanunukso. Malamlam niyang tinignan ng dalaga. Na pinupuno ang baso. Tulad ni Dean, mabilis niyang nilagok ang alak. You just happen to know her. Sinay Linda? What the hell, Tash? Napahalakhak si Tash sa kaibang reaksyon ng amo. Ngayon lang niya ito nakitang maasar. Madalas kasi itong kumilos sa parang estatwa, yung muka, lalo na kapag lumalabas to. Pikon ka rin pala, sir. Pogi mo sana kaso pikon. Hindi alam ni Tash kung siya pa ba'y nagsasalita o ang mabilis sa tama ng alak sa kanyang ulo. Natahimik lang si Dean habang pinipisil ng dalaga ang kanyang muka. Sa gitna ng kalasingan, tila may liwanag na umiilaw sa mukha ni Tash. Ngayong nakikita niya na ito ng mas malapit. Alam mo ba, sa tanang buhay ko, ikaw lang naging crush ko. Natatawang sabi ni Tash, pero huwag mo naman akong tanggalin. Wala na ako uwian. Namumungay na ang mata nito. Lasing na nga.
Ngumiti lang si Dean habang walang humpay sa pagsasalita ang kanyang kasambahay. Tila dito nauubusan ng baterya kahit na nakakailang tagay na ito. Wala nga siyang naintindihan. Naghahalo na ang Tagalog at Bisaya sa gitna ng kwento ng dalaga. Hindi niya alam bakit patuloy pa rin siya nakikinig. Katahimikan ng bumalot. Sinilip niya si Tash na bigla na lang nakatulog sa kanyang tabi. Napapagod ka rin pala. Bulong ni Dean. Ikinumot ang kanyang roba sa dalaga na ngayon ay nakatungo sa mesa. Tumayo ang binata at pumasok sa sariling silid. Ngayon, mukhang mahihimbing ang kanyang tulog. 2 buwan nang hindi umuwi si Dean sa mansyon. Tila naging petek sa mga tauhan dito habang si Tash nag-aalala sa pagbalik nito. Paano kung maalala niya yung pinagagagawasan niya nung gabing yun? Anong gagawin ko? Kabado niyang saad sa sarili habang sinasampay ang mga kumot galing washing machine. Bigla niyang naalala kung paano niya pinisil-pisil ang pisngi ng amo dahil sa kalasingan. Pistingyawa! Buong lakas niyang pinagpagang kumot. Gusto niya na maglupasay doon habang naaalala ang mga nangyari. Tumalsik ang tubig sa paligid. Binuhos niya ang inis at gigil sa mga labahin sa kanyang harapan. Nang mapagod na pasapu na lang siya sa kanyang noo. Ang tanga-tanga-tanga! Ano ba yan? Tash! Sa kabilang banda, tahimik na pinagmamasa ni Dean ang dalaga mula bintana ng kanyang sasakyan. Wala siyang gaanong maalala sa nangyari nung huli sila nag-usap, kundi ang mga salitang to. Alam mo ba, sa tanang buhay ko, ikaw lang naging crush ko? Tila may kakaibang kirot ang dumaloy sa kanyang dibdib at parang gusto niya ang pakiramdam na yon. Bumaba siya ng sasakyan at natatarantang nagtipon-tipon ng mga kasambahay upang salubungin siya. Mabilis siyang umakyat sa opisina at muling sinilip si Tash sa kanyang bintana. Do you want me to call her? Agad niyang nilingon si Silas na biglang bumulong sa kanyang tabi. Hindi man lang niya napansin ang pagdating nito sa kanyang opisina. Shut up, Silas. Pinaikot niya ang swivel chair, patungo sa kanyang desk, na puno ng papeles na kailangan ma-review. Tahimik namang nagmasid si Silas habang binabasa ng Supremo ang laman ng folder na nagpatong-patong na. I think one of my men found something about Tash. Rumors said that she was a part of a communist group, the organization. Binuklat ni Dean ang folder na naglalaman ng wanted poster galing sa AFP. Nandun ang composite sketch na kamukha ni Tash. Sa baba nakalagay ang alias nito. Commander Nene. Tumango si Silas. She was a notorious platoon leader, led a few vigilante operation in the southern region. She disappeared 5 years ago without a trace. Saglit na natahimik si Dean habang tinitignan ang sketch. Malayo ang mga mata nito na malamig at tila patay. Habang kabaliktaran nito ang mga mata ni Tash na masayahin at puno ng buhay. What are you going to do with her? Let her stay. Sagot ni Supremo at tumingin muli sa labas kung nasa ng dalaga. She might be useful somewhere. Knowing her rumored background, do you think she's too dangerous for us? Kaya nga kailangan natin siyang kontrolin, Silas. If you let her go, we'll never know what she's truly capable of. And sir, huminga ng malalim si Silas na tila tinitimbang ang kanyang sasabihin sa harap ng amo. What? If she really is Commander Nene, then we'll have to deal with the government and the rebel group that believe she's still alive. Sa gitna ng paglalaba, napansin ni Tash ang pares ng mata na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Hindi niya pinahalata na nakikita niya ang mga matang yon sa kanyang kinatatayuan. Tahimik niyang binuhat ang mga labahin papasok sa mansyon. At maingat na sinilip ang bintana. Yun ang susunod na ginawa niya. Nakita niya itong gumalaw. At inilapat ang focus ng sniper sa ibang direksyon. Tahimik at maingat ang sniper habang nakatutok ang lente sa may-ari ng mansyon na nakaupo malapit sa bintana. Napangiti siya sa pag-aakalang mabilis siyang matatapos sa trabaho ngayon. Clear line of fire. Awaiting orders. Bulong nito sa kanyang radyo habang nakadapa sa damuhan suot ang camouflage. I repeat, isang kutsilyo ang tumarak sa kanyang leeg bago pa nito maituloy ang sasabihin sa kabilang linya.
Walang pag-aalinlangan na hinugot ang patalim sa kanyang katawan. Saka bumulwak ang napakaraming dugo sa lupa. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, malinaw niyang nasulyapan ang mukha ng kanyang attacker. Suot ang uniforme ng babaeng kasambahay sa mansyon. Pagdating ng dilim, tahimik na nakatayo si Tash sa entrance ng mansyon. Wala pa siyang 1 taon dito, ngunit parang napamahal na siya sa mga taong naroon. Ngunit hindi niya maiwasang mangamba. Paano kung sundan siya ng multo ng kanyang nakaraan? Hindi ka pa ba papasok sa loob, Tash? Tanong ni Nanay Linda na isasara na sana ang pintuan. Papasok na po, Nay. Nakangiting sabi niya upang pagtakpan ng pangambang kanyang nararamdaman. Ilang beses nagpabaling-baling si Tash sa kanyang higaan. Pagod na ang kanyang katawan ngunit tila ayaw matulog ng kanyang utak. Hindi siya mapakali sa isang posisyon. Bumalikwa siya sa pagkakahiga at pinagmasdan ang paligid. Ilang kakaibang kaluskos ang narinig niya na ngayon papalapit na sa mansyon. Mabilis na bumagsak ang mga bantay, matapos isa-isahin silang barilin ng mga nakatagong sniper sa gitna ng kakahuyan. Dahan-dahan ding lumalapit ang ilan pang kalaban, dala ang matataas na kalibre ng baril. Tila mga sundalo ang mga ito, suot ang kanilang itim na tactical gear upang itago ang kanilang presensya. Nasa left wing, 2nd floor, target. Alpha, kayo ang bahala sa part na yan. The rest, make sure na wala makakalabas ng buhay sa mansyon. Mabilis ngunit maingat na tinatahak ng mga kalabang sundalo ang kakahuyan patungo sa mansyon. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa kanilang target ang nagsisilbing liwanag sa daan. Isang walang malay na bantay ang kanilang namataan sa malapit. Ilang beses nang nahuhulog ang ulo nito sa mesa. Hindi batid na may nakaambang panganib sa kanyang paligid. Dahan-dahan, halos walang tunog ang lakad. Nagkatinginan sila ng kanyang partner at tumango bilang hudyat. Itinaas niya ang kanyang patalim upang itarak yun sa katawan ng bantay. Ngunit isang malakas na hangin ang dumaan. Biglang natumba ang sundalo, hawak ang leeg. Hindi man lang nakakagalawang kasama nito. May isang matalas na kutsilyo ang gumilit din sa kanyang leeg. Mabilis na bumulwak ang dugo sa kanyang sugat na tila fountain. Tinakpan ng anino ang kanyang bibig upang di na gumawa pa ng ingay. Mabilis na sinasalakay ang mansyon habang tahimik na nakamasid sa dilim ang Supremo. Hindi na siya nagulat sa biglaang pag-atake ng mga ito. Agad niyang inalerto ang mga tauhang nasa loob. Isang malamig na bakal ang dumikit sa kanyang batok. Bago pa niya maidaya lang numero para tawagin ang kanilang backup. Huwag mo subukan, Mr. Alonso. Banta ng kaaway at idiniin ang baril na hawak nito. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay. Hindi na rin siya nagulat na ganito kumilos sa mga tauhan ng kalabang grupo. Madiin ang pagkakaapak ni Silas sa kanyang gas. Halos paliparin niya ang kotse para alamin kung ligtas ba ang Supremo. Hindi niya makontak ang security ng mansyon, kaya kinutuban siya na maaaring may hindi magandang nangyari doon. Hello, we need backup. Send them to the mansion ASAP. Target captured. Awaiting orders, Roger. Radyo ng kaaway sa kanyang leader. Habang nakatutok ang kanyang baril kay Dean. Ilang beses pa niya itong inulit, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Anong gagawin natin, sir? Di kaya iniwan nila tayo? Iniwan? Imposible. Tanggi ng isa pa. Hindi nila tayo iiwan. Hindi tayo iiwan eh. Pareho silang napalingon kay Dean nang bigla itong tumawa. Tawang walang takot at nanunuya. I've never seen someone as stupid as you guys. Don't you expect to be treated like a human? Napakunot ang noo ng isa na may hawak ng baril. Anong pinagsasabi mo? Tumigil sa pagtawa ang Supremo at diretsong tumitig sa kanila ng matagal. Saglit na napalingat ang dalawa nang mag-static ang radyong dala nila. Alpha 1, tumakas na kayo. Nang hihinang sabi ng kasamahan sa kabilang linya. As expected, they've ditched you. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, kasabay ng isang aninong dumaan. Sa isang iglap,
Pareho na silang nasa sahig, hawak ang kanilang leeg. Sa pangalawang pagkakataon, muling kumidlat at binigyang liwanag ang anino sa dilim. Hawak ang maliit na patalim na nagpabagsak sa dose-dose ng kaaway. Suot pa nito ang uniforme ng kasambahay. Welcome back, Commander Nene. Saan mo nalaman ang pangalang yan? Malamig na tanong ni Tash at itinusok ang kanyang patalim sa kahoy na mesa. No secrets can be concealed inside my kingdom, Tash. Tugon ni Dean at sumandal sa kanyang swivel chair. Lalo na't andito ka sa pamamahay ko. I need to know everything about each and every one of you guys. Kung ganon, ba't di mo ako pinalis? Di ka pa natatakot sa akin, ha? Bahagyang natawa si Dean. Why should I? You painted this old boring mansion into something I can call home. Unless hindi totoo lahat ng pinakita mo sa akin at sa mga kasamahan mo. Hindi umimik ang dalaga at malungkot na tumingin sa kawalan. Kahit sa maikling panahon, napamahal na siya sa kanyang trabaho. Hindi niya akalain na ang simpleng gawaing bahay magbibigay ng ganitong kasayahan sa kanya. Hindi niya akalain na makakakilala pa siya ng mabubuting tao tulad ni Inday at Nanay Linda. It's up to you. Kung anong gusto mong gawin sa akin, papaalisin mo ako? No. It's up to you if you want to stay or not. But let me propose something. Tumayo ang Supremo mula sa pagkakasandal at lumapit kay Tash. I want you to be my soldier. Napaangat ang tingin ng dalaga. Soldier? Gusto mong bumalik ako sa dati kong buhay? Bakas ang pag-aalangan sa mukha nito. No. This life is far from one you left behind. Hinawi ni din ang kurtinang tumatakip sa liwanag ng bilog na buwan. Habang nasa lupa gumagapang ang natitirang kalaban na ngayon papalapit na. You just need to protect your new home. Would you like to join me? Not just as Commander Nene, but also as Tash, the one I know. Bago pa nakasagot si Tash, sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa salaming bintana ng silid. Kinuha niya ang baril mula sa bumagsak na kalaban at gumanti ng putok sa pinagmula ng atake. Agad na hinila ni Tash si Dean papalapit sa kanya. Inakbayan upang itakip ang sarili sa nagliliparang bala. Mabilis silang nagtago sa malapit na cabinet habang gumaganti ang dalaga sa kabilang panig. Unang nakita ng mata niya ang sniper na nakapwesto sa sanga ng puno. Hindi ito nakaiwas sa bala ni Tash at agad na bumagsak sa lupa. Magkahawak kamay silang lumabas ng silid. Ilan pang kaaway ang bumulaga sa kanila na agad namang napatumba ng dalaga. Sa kanilang pagbaba sa hagdan, isang malamig na bakal ang dumikit sa sentido ni Tash. What the hell, Silas? Bulalas ng Supremo. Mukhang liwayway na nang matapos ang paglilinis sa mga kalabang na iwan sa mansyon. Wala ni isa ang piniling sumuko sa Supremo, kaya walang nagawa ang grupo kundi ubusin sila. So you're saying, Commander Nene, I mean Tash is on her side. Really? Tumangutango si Tash na parang inosenteng aso na naghihintay ng papuri. Nanatili ang ngiti nito sa labi kahit nabasang-basa sa dugo ng kaaway ang kanyang uniform. Tinignan muli ni Silas ang hawak na composite sketch at tumingin sa babaeng nasa harap niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawang patumbahin ng dalaga ang kalahati ng kaaway na lumusob gamit lang ang kitchen's knife. And formerly, you're a part of a communist vigilante group called the Organization. Tumikim si Silas nang biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Tash nang marinig ang pangalan ng dating grupo. Ba't ka umalis sa grupo? Lumamlam ang tingin ng dalaga nang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang mga kasama. Duguan at nakahandusay habang pinipilit niyang gumapang. Wala na yung mga taong tinuring kong pamilya. Umalis na sila? Hindi. Ako lang ang nakaligtas. Ilang beses na pakurap si Silas habang hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Ngunit nanatiling tahimik ang dalaga. Ano ba nangyari? Did your superior abandon you? Silas, saway ni Dean. That's enough. We shouldn't press that one further. Sir, your safety is our top priority here.
How can I trust her if she won't tell us the story? The whole story. Paliwanag ni Silas. I know, but I believe what she did to protect us is enough to prove that she could be trusted. Bumaling ang amo sa kanyang kasambahay na nangingilid ang luha. Hindi akalain ni Tash na may tao pa rin na magagawang pagkatiwalaan siya sa kabila ng kanyang nakaraan. So what's your answer, Tash? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Would you like to join me? Anong may paglilingkod ko, Supremo? Ikaw ba yan, Tash? Tanong ni Nanay Linda pagpasok ng dalaga sa kusina. Pinangyari ba sa'yo? 3 araw ka nang nawawala, akala namin. Ayos lang po ako, Nay Linda. Nagulat si Tash nang biglang yumakap ang matanda. At hindi ka man lang nag-text kung saan ka. Pati si Sir hindi kami sinabihan sa kalagayan mo. Sorry po, Nay. Masyado marami nangyari nito nakaraan. Papasok ka na ba, nak? O kailangan mo pa ng pahinga? Ang totoo po niyan, kasama na ako ni Sir bilang bodyguard. Ikaw? Bodyguard? Hindi makapaniwalang tanong ng matandang kasambahay. Tinignan niya mula ulo hanggang paa si Tash. Sigurado ka bang kaya mong mapasabak ulit sa gulo? Ngumiti lang ang dalaga at tinapik si Nanay Linda sa balikat. Tash, let's go. Sigaw ni Dean mula sa labas. Muli nagpaalam si Tash sa mga kasamahan sa mansyon upang tahakin ang bago niyang misyon sa tabi ng kanyang amo. Unang bumungad kay Tash ang napakalaking bulwagan na napapalamutian ng chandelier sa gitna. Magarbo ang suot ng lahat ng kanya-kanyang grupo habang tumutugtog ang syelo kasabay ng piano. May ilan na nakahanap ng kapareha upang sumayaw sa gitna ng dance floor habang ang iba abala sa pakikipagkilala sa mga matataas na tao. Ngayon lang nakadalo ng ganitong event ang dating kasambahay, kaya hindi nito maiwasang mamangha sa nakita. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang amo na nakikipagtawanan sa mga kaibigan at ilang business owners. Maya-maya pa, tumayo ito at nagpaalam. Agad na sumunod si Tash na may distansyang 5 metro mula sa Supremo hanggang sa makarating sila sa isang silid. Naabutan nila ang isang lalaki na puti na ang buhok na nakatayo sa veranda at may hawak ng baso ng alak. Don't tell me you're here to ask me about the proposal, Dad. You already know my answer. Bungad ni Dean. Lumingon ang matanda at unang tumama ang tingin nito kay Tash na nasa likod nito. Napalingon si Dean at nagitla. What are you doing here, Tash? Kinakabahang tanong ng binata. I didn't ask you to follow me. Dahan-dahang lumapit ang ama ni Dean sa dalaga, habang hawak pa rin ang baso ng alak sa kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, tumilapon ang dalaga sa kaliwa matapos sampalin ng matanda. Halos mawalan siya ng malay sa lakas niyon, ngunit nagawa niya pa ring tumayo. Siya ba? Siya ba ang dahilan kung ba't ayaw mo matuloy ang kasal? Napansin ni Tash ang dugo sa kanyang pumutok na labi at marahang pinunasan yun. Wala po namamagitan sa amin ni Sir Dean. And who gave you permission to talk? Tahasang tumingin si Tash sa mata ng matanda. At sino nagbigay sa'yo ng permiso na saktan ako? Hindi ikaw ang amo ko. Agad na pumagitna si Dean at hinila ang dalaga sa likod niya upang ilayo sa kanyang ama. She's right. Nothing is going on between us. I just don't want to be in a loveless marriage. And you still believe in that kind of notion? How pathetic. Just like your mother. Mabilis na naagaw ni Dean ang baso ng matanda. Don't ever mention my mother with your filthy mouth. Nang gagalaiting sabi nito at binato sa sahig ang baso. And don't expect me to obey you after you tried to kill me inside my own mansion. Hinila niya si Tash palabas ng silid at iniwan ng ama na naroon lang nakatayo. Namamagama ng pisngi. Tumayo pa rin ang dalaga sa tabi habang pinapanood ang kanyang amo na bumalik ito sa bulwagan. Mabilis na naisuot ang nakangiti nitong maskara na tila walang nangyaring pagtatalo sa pagitan ng kanyang ama. Nagsimula na ang programa dahilan upang makuha nito ang atensyon ng madla. Walang masyadong naiintindihan si Tash sa pinag-uusapan ng mga ito na puro tungkol sa negosyo at mga parangal.
To formally conclude this event, may we now call on Mr. Alexander Alonso to deliver his closing remarks. Maya-maya pa tumayo ang matanda suot ang malawak ng ngiti na tila isang maamong tupa at umakyat sa entablado. Kumikislap ang mukha nito nang matutukan ng kamera sa kanyang pagtayo sa podium. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao sa bulwagan, kasabay ng pagsisimula nitong magsalita. Puno ng pasasalamat at papuri ang laman ng speech, lalo na sa mga taong dumalo sa event. I would like to take this chance to formally announce my son's engagement to Miss Andrea Lu, the daughter of Lu Group of Companies. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Dean sa anunsyo ng ama. Agad na tumutok ang nakakasilaw na liwanag ng spotlight sa kanya. Habang humahakbang paakyat ng entablado kasabay, ang babae ngayon lang niya nakilala. Sa kabilang banda, tahimik na pinagmasdan ni Tash, si Dean, kasama ang kanyang fiancé. May kung anong kirot na gumapang sa kanyang dibdib na tila sinasaksak ng kutsilyo ng paulit-ulit. Hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili sa babaeng kasama nito ngayon. Sa kanyang paningin, maganda si Andrea Lu, makinis ang balat, halatang edukada. Hindi katulad niya na nasa bundok, doon lumaki, upang maging mamamatay tao. You need to stop whatever feelings you have with the Supremo, Tash. Bulong ni Silas na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Ano ba alam mo? Tanong niya. Lahat. I've been serving Dean since you were a child. The way he looks at you, it's different. And I know you do the same. Pinunasan niya ang kanyang labi nang maramdaman ng dugong tumutulo roon. Inalok ni Silas ang panyo sa bulsa. Hinawi lang ni Tash ang kamay nito at bumaling muli sa dalawa na nasa entablado. Tinignan niya ang kamay ng mga ito na magkahawak. Siguro nga, wala siyang laban sa babaeng nakatakdang pakasalan ni Dean. Congrats sa engagement mo, sir. Bati ni Tash nang maabutan to sa kusina nang makauwi sa mansyon matapos ang event. Mag-isang umiinom si Dean habang malayo ang tingin. Don't get me started. Yamot na sagot nito at napahilamos sa kanyang muka. You know that I never agreed to that marriage. Bakit, sir? Maganda naman si Mama Andrea sa kamayaman. That's not about it. Bakit nga? I don't love her. I don't think I could love her. Hindi ba natututunan naman yung pagmamahal? Nilagok ni Tash ang alak bago pa makita ng binata ang kanyang malungkot na muka. Siguro sa'yo. Pero paano kung may iba ng laman ng puso ko? Magagawa ko pa bang umibig sa iba? Hindi ko alam. Isinandal ni Tash ang sarili sa island counter habang hawak ang baso. Di ko pa naranasan umibig. Siguro magka-crush, oo. And who's the lucky guy? Basta, kilala mo na siya. Ako ba? Napaatras si Tash nang lumapit si Dean. Sa sobrang lapit halos hindi na siya makahinga. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang amoy ng alak sa bibig ng lalaki. Sir. Mahinang tawag ng dalaga. Pilit na pinakakalma ang sarili. Sabihin mo, totoo ba yung sinabi mo sa kanong nakaraan? Lalo pang lumapit ang binata at tinignan ng dalaga na namumungay ang mga mata dahil sa tama ng alak. Napakapit si Tash sa counter na hindi makatingin ng diretso sa amo. Alin po dun? You like me, right? Bulong ni Dean sa kanyang tenga at tinignan siya sa mata. May kung anong kuryente ang humihilas sa kanila upang paglapitin ang sarili sa isa't isa. Can I kiss you? Tumango si Tash, sakay pinikit ang mga mata. Lumapat ang mainit na labi ng binata sa kanya at dahan-dahang kumilos. Malalim na halik ang pinagsaluhan nila ng mga oras na yon. Tila isa yung alak na nakakalasing. Dinadala sila sa sarili nilang mundo kung saan malaya silang ibigin ang isa't isa. Lumipas ang mga linggo na naging abala ang mansyon sa paghahanda sa pag-iisa ng pamilya Lu at Alonzo. Tahimik na nakamasid si Tash habang nasa hapag ang dalawang pamilya para sa pamamanhikan. No! Tumayo si Dean na ikinagulat ng pamilya Lu. I never agreed to this. I'm sorry, Andrea. Tumangulang ang kanyang fiancé na isa ring tutol sa plano ng kanilang pamilya. Ngunit wala ring lakas ng loob ang dalaga upang subayin ang mga magulang. Sit down, Dean.
Madiing utos ni Alexander sa anak, ngunit hindi natinag ang binata at sinubukang umalis. Mabilis na tumayo ang matanda at lumapit kay Tash. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa silid, ngunit hindi natinag ang dalaga at nanatiling nakatayo. Ganitong ganito ang ginagawa niya sa mga taong malapit sa anak upang mapasunod to. Hindi na kontento ang lalaki. Sinundan pa ito na isa pang sampal bago pumagitna si Dean hawak ang baril sa sentido nito. Don't dare cross the line. Baka makalimutan ko ang makita. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng matanda sa kanyang narinig. Kailan pa ito nagkaroon ng lakas ng loob upang lumaban sa kanya? Sa isang iglap, naagaw nito ang hawak na baril. Napaatras ang pamilya lusa na saksihan. Alam nila kung gaano kamainitin ang ulo ni Alexander. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Tash. If she means nothing to you, you would let her die, right? Napaatras si Dean na bakas ang matinding takot. No, please. Nanatiling tahimik ang dalaga habang tiim na nakatingin sa matanda. Hindi siya natatakot sa maaari nitong gawin sa kanya. Ngunit inaalala niya si Dean. Kahit papaano tatay niya pa rin yun. Stop it! I will marry Andrea. Just please let her go. Very well. Binaba ni Alexander ang baril. Madali akong kausap. Kinagabihan, mag-isang nakatayo si Tash sa labas ng mansyon. Nakakrus ang kanyang mga braso habang nakatingin sa kawalan. Didn't I tell you to stop whatever feelings you had with Supremo? Ani Silas habang naglalakad patungo sa kanya. At akala ka ba top priority natin ang kaligtasan ni Sir? Bakit tuwing hinaharap siya ng tatay niya, umuurong buntot niyo? Tumingin ang binata sa lupa. Our group is still under Alexander's hands. At ano naman ang hawak niya sa inyo? Everything. We can't do anything until Dean's father steps down. That's why we have no choice but to encourage him to marry Miss Liu. At kung di yan gagawin ni Sir? His group would kill us. All of us. Just like how he attacked the mansion last time. Huminga ng malalim si Tash. Ba't naman at matandang hukluban na yan maikasal sa pamilya yung anak niya? As far as I know, they had a deal to end the business rivalry between the two families. May magagawa ba tayo doon para tulungan si Sir? Malalim na tinignan ng binata si Tash. Don't do anything stupid, Tash. Or else, he will kill you both. Ano? Sigaw ni Inday at tinusok ang kutsilyo sa hinihiwang karne. 2 beses ka nang sinaktan ni Sir Alexander? Ang OA ha. Kibit balikat na sabi ni Tash. Hindi ko alam na may mas didemonyo pa dyan kay Sir Dean. Nanggigigil na sabi ni Inday at mariing hiniwa ang piraso ng karne. Buti si Sir, naninigaw lang. Pero yung hayop na yun, akala niya ata binili niya buong pagkatao natin. Sumandal si Tash sa counter. Napansin ko rin. Mukhang takot na takot si Sir Dean sa matandang yun. Malamang, maging tatay mo ba naman ang kampo ng kadiliman? Wala nga yung amor sa anak niya. Inday, ang bibig mo. Saway ni Nanay Linda. Lumapit ang matandang kasambahay sa dalawa. Hinaan niyo. Darating siya mamaya, baka maabutan kayo. Siya nga pala, Nay. Binaba ni Inday ang hiniwa sa lababo. Ano palang kinamatay ng nanay ni Sir Dean? Ay, sa pagkakaalala ko, pinalabas na namatay raw sa aksidente. Pero ang sabi, pinatay raw ni Sir Alexander nang mahuling tumatakas kasama anak nila. O diba? Bulalas ni Inday. Si Satanas mismo nahihiya sa kasamaan niya. Inday. Mahinang saway ni Nanay Linda at tinuro ang anino na papasok ng silid. Good morning! Bati ni Alexander na may mabigat na presensya sa paligid. Nagkatinginan ng 3 babae na sinusukat ang paligid. Napalunok si Linda at lumapit. May kailangan po kayo, sir. Anastasia, follow me. Pero sir, nakabreak si Tash. Sabat ni Inday ngunit hinawi siya ng matandang lalaki. I'm not talking to you. Hinarap ni Alexander ang dalaga na may malamig na tingin. Tinignan ito ni Tash ng diretso sa mata. Walang takot at handang tanggapin ang sampal mula rito. Do I need to repeat myself, Anastasia? Tinignan ni Tash ang mga kasama sa silid. Kung tatanggi siya, sigurado mapapahamak ang 2 kasambahay
Tash. Mahinang pigil ni Linda. Malungkot nang umiti ang dalaga dito. Mabigat ang bawat takbang ni Tash habang nakatingin sa likod nito. Hindi man niya nakikita ang mukha nito. Tila may idea siya sa balak gawin ni Alexander. Papatayin mo ba ako, sir? Tumigil sa paglalakad sa Alexander at nilingon ng dalaga. You will see. Isang tela ang tumakip sa kanyang ilong at bibig. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit 2 tao ang nagtulong-tulong upang gapusin siya. Unti-unting bumigat ang kanyang katawan dahil sa gamot na nasa tela, hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Hey Linda, nakita mo ba si Tash? Tanong ni Dean pagbaba ng kanyang opisina. Sir? Nasaan si Tash? Si Sir Alexander ho. Hinawakan ni Dean ang matandang kasambahay sa balikat. Anong ginawa niya kay Tash? Dali-daling pinaharurot ng binata ang kanyang kotse. Wala siyang pakialam. Sa mga pumaparang enforcer, mapigilan lang ang ama sa balak nitong gawin sa babaeng mahal niya. Madilim ang paligid nang maabutan niya lumang warehouse. Isang amoy ng lumot. Pamilyar yon sa kanya. Amoy ng alikabok. Nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Tila umiikot ang paligid. Habang bumabalik ang mga imahe ng kanyang ina, na akala niya nakalimutan niya na. Bumagsak ang tuhod niya sa sahig, habang hinahabol ang hininga. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit muli niyang nakita ang ina na duguan. Ang mga putok ng baril mula sa kanyang ama na nanggagalaiti sa galit. Dean! Tawag ni Alexander at bumukas ang ilaw sa silid. Bumungad sa kanya ang ama habang nasa sahig ang babaeng dahilan kung bakit siya narito. Agad na lumapit si Dean sa dalaga na kahandusay. Tash! Tash! Tawag niya at tinapik-tapik ang mukha nito. Sinubukan pa rin niya itong tawagin, kahit na malamig na ang katawan nito. Puno ng pasa ang mukha at braso nito. Halatang nakaranas ng torture. She's dead. Malamig na sabi ng matanda at sumenya sa mga tauhan nito. No, Tash. Please. Pagmamakaawa nito ngunit wala siyang narinig na sagot. Hinila na siya ng mga tauhan ni Alexander. Ngunit kumapit siya ng mahigpit sa katawan ng dalaga. Niyakap niya ang katawan nito at patuloy nagmakaawa. Nagbabaka sakaling dumila to. Ngunit nagawa pa ring agawin sa kanya si Tash. You thought you've learned your lesson after your mother's death? You're still naive. Tumalim ang tingin ni Dean at sinubukang umatake. Nanggalaiti ito sa galit na nagawang patumbahin ng 5 sa 10 nitong tauhan. I will kill you! Isang taser ang itinapat sa kanyang leeg, dahilan upang mabilis siyang bumagsak at nawala ng malay. Isang malakas na bagting ng kampana ang naging hudyat ng pagsisimula ng kasal. Malayo ang tingin ni Dean habang abala ang lahat sa paglalakad sa altar. Tila patay itong naglalakad hanggang sa dulo ng pasilyo. Sa kabilang banda, isang pares ng mga mata nakamasid sa di kalayuan. Suot ang shades at itim na damit at tila nagluluksa. Don't do anything stupid, Dean. Bulong ni Alexander habang pinapanood ang bride na naglalakad papalapit sa kanila. Matapos ang sunod-sunod na raid sa kanilang mga warehouse, tila desperado na ang matanda na maikasal ng anak upang makabangon ang kanyang negosyo. Bago magsimula ang seremonya ng kasal, tumunog ang cellphone ni Alexander. Pasimple itong lumayo upang tanggapin ang tawag. Sir, sinusugod ang shipment natin. Balita ng tauhan niya sa kabilang linya. Isang malakas na pagsabog ang narinig niya sa background dahilan upang maputol ang linya. Napahilamos ang matanda, inihagis ang telepono sa lapag. Sa lahat ng araw, bakit ngayon pa? Wala siyang idea kung sino sumasabotahe ng operasyon ng kanyang grupo. Pero sigurado siyang manggugulo ito sa kasal. Sir, kilala niyo ba si Commander Nene? Bulong ng kanyang sekretary pagbalik niya. Commander Nene? I never heard of it. Pinakita ng sekretary niya ang isang papel na naglalaman ng bomb threat. Humanda kayo sa pagsabog. Nakalagay sa ibaba, Commander Nene. Tighten the security. Make sure to deal with this discreetly. Utos ni Alexander. If anyone here believes that this man and woman
should not be joined in holy matrimony? Speak now, or forever hold your peace. Namayani ang katahimikan sa paligid. Masyadong tahimik na tila misa sa patay ang kanyang dinadaluhan. Napalingon ng lahat ng bumukas ang pintuan ng simbahan. Tigil ang kasal, mga pesting yawa kayo! Sigaw ng dalagang dumating at nagpakawala ng warning shot. Agad nagkagulo ang mga bisita, kanya-kanya itong takbo sa magkabilang direksyon upang hanapin ang exit ng simbahan. Inagaw ni Alexander ang baril sa kanyang tauhan upang gumanti sa nanggulo sa kasal. Hindi niya makita ang mukha nito na natatakpan ng malaking shades. Nagawa ng dalaga na iwasan ng mga balang naglilipana at 3 tauhan agad ang napabagsak sa kabilang panig. Halos matuod sa kinatatayuan si Dean habang nakatingin sa dalaga. Pamilyar ang hubog ng katawan nito maging ang kilos. Imposible na ito si Tash, gayong patay na ito 2 buwan na nakakalipas. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Tara na! Tanong ng dalaga at binaril ang nasa likod ni Dean. Tash? Naguguluhang tanong ng binata nang mahawakan ng kamay nito. Next time na ako magpapaliwanag, sir. Agad na pinulot ni Dean ang baril sa bumagsak na tauhan at nagpaputok hanggang papalabas ng simbahan. Isang kotse ang tumigil sa tapat na siya namang sinakyan nila upang makatakas. Sila sino? Di makapaniwala ang sabi ng binata nang makita ang kanyang kanang kamay na humahawak sa manibela. We will tell you the details later. Mahinahong sabi ni Silas at inapakan ng gas. Hindi na nakahabol ang mga tauhan ni Alexander, na ang tanging nagawa na lang barilin ang humaharurot nilang kotse. Tash! Bulong ni Dean habang hawak ang kamay nito nang makarating sa hideout. Paano buhay ka? I found her, barely breathing. Fortunately, I was able to brought her to the hospital before it's too late. Sorry kung di ako nakabalik agad. 1 linggo din ako nakomatos, saka kinailangan ko ng tulong mula sa dati kong grupo. They are the ones who sabotage few of your father's ops. Saad ni Silas. Kinuha ang ilang folder at inabot sa kanyang supremo. Without Tash, our group might have been taken over by Sir Alexander. Once he found out that you're the one behind, he will. Sunod-sunod na putok ng baril ang gumimbal sa pader ng hideout. Agad na dumapa ang 3 upang iwasan ang umuulang bala mula sa machine gun. Tash! Sigaw ni Silas at inabot ang AK-47. Nang makakuha ng tiyempo, mabilis na gumanti si Tash at bumagsak ang operator nito. Namataan niya ang mabilis na galaw ng mga sundalo ni Alexander papalapit sa kanila. Don't worry, I've called my backup. Focus on the soldiers. Sabi ni Dean. Teka, saan ka pupunta? Tanong ng dalaga nang humakbang ito palabas. To take my revenge. Sigurado ka? Alalahanin mo tatay mo siya. Baka pagsisihan mo. We share the same blood. That's true. But he has never been a father to me. Tumingin ang binata sa kalayuan at natanaw ang anino ng ama na kamasid sa dilim. Hindi na siya papayag. Nakunin ulit ng lalaking ito ang isa sa babaeng mahal niya. Nakuha na nito noon ang kanyang ina. Ngayon, nagdesisyon siyang tapusin na ang alitan sa pagitan nila mag-ama. Hawak ang Glock, marahan niyang tinahak ang kagubatan na puno na nagkukubling kaaway. Sunod-sunod na flash mula sa kanyang baril ang nagpapaliwanag sa madilim na gabi. Halos hindi na siya makita sa bilis ng kilos na tila isang kidlat. Sa kabilang banda, tahimik na sumunod si Tash sa lalaki. Hindi niya maaaring iwan to sa gitna ng kaaway. Isa-isa niya nang pinapatay ang mga kalaban bago pa man ito makarating kay Dean. Nang marating ang dulo ng lupain, agad na namataan ng binata ang kotseng kinalalagyan ng kanyang ama. Walang sabi-sabi, pinaulanan niya ito ng bala, ngunit hindi tuluyang lumusot ang mga ito sa loob. Nanatiling kalmado ang matanda na may malamig na titig sa kanya. Get out! Sigaw ni Dean at muling nagpaputok sa may windshield. Ngunit gasgas lang ang natamo ng bulletproof na sasakyan. Sir Dean! Tawag ni Tash para balaan to. Ngunit paglingon ni Dean, bigla siyang sinunggaban ng isang malaking mama dahilan upang bumagsak sila pareho sa lupa. Mabilis na umibabaw ang lalaki at hinigpitan ng kanyang kamay sa leeg ng binata.
Sinubukan ni Dean na magpumiglas, ngunit masyado itong malaki para sa kanya. Pinilit niyang inabot ang tumalsik na baril habang nilalabanan na huwag siyang mawala ng malay. Sa isang iglap, tumalsik ang malagkit na parte ng utak ng kaaway sa kanyang pisngi. Agad na dumagan ang katawan nito sa kanya na agad na lagutan ng hininga. Mabilis siyang dinaluhan ni Tash upang alalayan siyang tumayo. "Commander Nene!" Sigaw ng isang babae sa di kalayuan. Pinangungunahan nito ang bata-batalyong tauhan mula sa Bukidnon. Agad nilang pinalibutan ang mga sundalo ni Alexander. Unti-unting nauubos ang mga kaaway. May ilan na tumakas at karamihan piniling sumuko. "Tanda! Labas na dyan!" Katok ni Tash sa bintana ng kotse ni Alexander. Lumingon ang matanda at napabuntong hininga. Wala itong nagawa kundi buksan ang pinto at bumaba. Isang malamig na bakal ang sumalubong kay Alexander. Nakatutok yan sa kanyang sentido habang hawak ni Dean. "I swear, I have dreamt of this about 1,000,000 times. Every sin you made for me. Every time the memory of my mother that you kill entered my brain. I imagined killing you in many ways." "Bakit di mo magawa ngayon?" Natahimik si Dean, hawak ang gatilyo. Nanginginig ang kamay niya, dala ng pag-aalinlangan. "I should have killed you and your mother back then. You're as useless as her." Idiniin palalo ng binata ang dulo ng kanyang baril. Nasa kanya na ngayon ang kapalaran nito. Wala nang ibang haharang sa kanya. Agad na lumapit si Tash at tinapik ang balikat nito. "Nasa iyo pa rin kung patatawarin mo siya. Pero hindi ka katulad niya na kayang patayin ng taong malapit sa kanya." Pinabani din ang kanyang baril. "I knew it. I know you won't kill the only person you have left as family." Isang malakas na suntok ang nakapagpatahimik sa bibig ni Alexander. Agad itong bumagsak sa sahig na walang malay. "Sino nagsabing ikaw lang natitira niyang pamilya?" Tanong ni Tash at pinunasan ng kamao. "Siguro nga, mas maiging mabuhay ka. At sisiguraduhin kung magiging impyerno ang natitira mo sandali dito sa mundo." Nang dumating ang mga tauhan ng The Underground Society upang hulihin ang ilan pang natitirang kaaway sa hideout, tahimik na pinagmamasdan ni Dean ang ama na wala pa ring malay habang binibitbit ng ambulansya. "Tingin mo, masama ba akong anak? Masama ba akong anak kung gusto ko na siyang patayin dahil sa galit ko?" "Hindi. Natural lang na magtanim ka ng sama ng loob. Lalo na at sinagad niyo ang hangganan mo." Kinuha ng dalaga ang kamay nito at hinaplos. "Pero hindi ka nagpadala sa galit. Napatunayan mong ikaw ngayon ang may kontrol sa buhay mo." Nang gabing yun, sa ilalim ng bilog na buwan, doon, naging malaya na silang mahalin ng isa't isa, tulad ng kanilang pangarap. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tash sa loob ng delivery room. Nakahawak ang kamay niya sa railing ng kama habang namimilipit sa sakit ng panganganak. "Ma'am, hingang malalim. Inhale." Saad ng OBGYN habang hawak ang tiyan nito. Sumenyas ito sa kasamang nurse. "Push!" Utos pa ng doktora. Sa kabilang banda hindi mapakali si Dean. Ilang beses na itong pabalik-balik sa paglalakad hanggang nakagat niya na ang kanyang kuko sa daliri. "Can you please sit down, sir?" Pakiusap ni Silas na tila nahihilo na sa pabalik-balik na lakad nito. "Okay lang kaya si Tash? Can she handle the pain?" "Of course. That's our Commander Nene. Even the sharpest blade can't make her wince. What if she's not?" Lalong namutla ang mukha niya sa ideyang yon. "Sir Alonzo?" Mabilis na lumapit si Dean sa doktor. "How was she?" Kinakabahang tanong niya. "The delivery is successful. Mrs. Alonzo will be transferred to her room later." Agad niyang hinawakan ang kamay ni Tash paglabas ng delivery room. Hawak nito ang sanggol sa kanyang bisig na ngayon nahihimbing. "Thank you, Tash." "Last na to ah. Ayoko na umulit." Saad nito at umira pa sa kanya.
Napansin ni Tash ang matagal nitong pagtitig sa hawak niyang sanggol. Gusto mo ba siyang buhatin? Tanong ng babae. Tumangulang ang asawa. Maingat binigay ni Tash kay Dean ang sanggol. Tila kakaibang saya ang naramdaman niya nang mahawakan ito sa kanyang bisig. Magugustuhan niya kaya ako? Oo naman. Alam kong magiging mabuti kang ama. Sa bagong buhay na dumating para kay Dean, alam niyang mapapatunayan niyang kaya niyang bumuo ng pamilya sa kabila ng karanasan sa kanyang ama. Para naman kay Tash, isa itong bagong simula upang buuin ang pamilyang matagal niyang inaasam. At ngayon, nagbunga rin ang kalayaan nilang magmahal. Isang magandang supling na biyaya ng langit. At wala nang mahihiling si Tash at Dean. Nakamit din nila ang kanilang mga hinihiling. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Maria Cristeta, Leticia D, Helen Recibe, Conchita Alcos Rage, Nori, Norana Gani, at Francisco Nablo. Maraming salamat po sa inyong lahat.